Ano ang mensahe mo sa ating mga public servants? Ang hirap magbigay ng mensahe. Kasi wala kang masasabing maganda, kaya ang hirap magsalita magbigay ng mensahe. Pero meron ako isang iniidolo na isang politician ngayon, which is si Vico Sotto talaga. Nabilib ako sa kanya nung nakita ko kung paano niya naayos ang Pasig. Nakita ko sa kanya na, biro nyo, di ba, nakapag-ano siya ng 1 billion, tama po ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, nakapag-savings siya. Ibig sabihin, kaya. Pag gusto. Di ba? Bakit? Kasi bata. Pangalawa, di ba, yung ideolohiya niya, gusto niyang ayusin. Kapag gusto, naniniwala po ako kung talagang gustong ayusin ng mga taong nakaupo sa gobyerno, ang Pilipinas, mangyayari. Kayang ayusin. Kapag ginusto natin mangyayari. Pag gusto. Pero kadalasan po kasi sabi ko nga kunyari lang gusto. Pero negosyo. At sana mamulat ang isipan ng mga tao, ng mga taong mga nanonood, kung paano at anong klaseng gobyerno ang mga tao nasa paligid natin ngayon. Kasi nakakapagod eh. 'Di ba? At bakit tayo matatakot? Samantalang pagdating ng eleksyon, kung makiusap sa atin yung mga politician, pag humawak ng kamay, humakap, 'di ba? Tapos pag sila nakaupo, parang tayo na yung takot. Parang tayo na yung di ba? Kaya hindi tayo matakot. Dapat hindi. Dahil tayo nagbaba, sabi nga natin. Tayo ang boss nila. Diba? Sabi nga Pero baliktad Sa salita lang yun Pero dahil pag nakaupo na sila na yung siga sila na yung hari Di ba? Tayo na yung ngayon na parang takot na takot Na dapat nga sa atin, sa industriya natin ngayon, dapat sa totoo lang tayo naniningil sa gobyerno. Hindi tayo ang tinatakot para singilin.